Mga kapuso, sinabi po ng Malacanang ngayon na nananatili pa rin ang tiwala ni Pangulong Noynoy Aquino kay DILG Undersecretary Puno. Hanggang ngayon naman ay sinusubukan pa rin pong kunin ng GMA News ang reaksyon ng pinsan ng Pangulo na si Ginoong Tony Boy Cojuangco. Kasama po siya sa delegasyon ng ating presidente sa Amerika. Kanya-kanya namang tanggi ang mga opisyal na inakusahan operator umano ng Huweteng. Ang giit nga ng ilan kontrang araw sila sa illegal na sugal. Nakatutok si Chino Gaston. Dati nang nakaladkad ang pangalan ni Pampanga Governor Lilia Pineda sa isyu ng Huweteng. At sa pagdinig kanina sa Senado, muli na naman siyang nabanggit. Sa listahan ni retired Archbishop Oscar Cruz, si Pineda raw ay operator ng Huweteng sa Pampanga. Itinanggi ito ng gobernadora. Hindi ko sinasabing 100% nawala. Pero ang talagang pagkakaalam ko, noon pa, small town lottery na yung nandito sa Pampanga. Handa raw siyang ipagtanggol ang sarili sakaling ipatawag sa Senado. At dahil daw sa report na ito, Kailangan din na kumilos din ng PNP para masugpo yung sa sinasabi ni Bishop Cruz na Huweteng. handa rin daw siyang magbigay ng ibang pagkakakitaan ng mga taga-Pampanga. Si Baguio City Mayor Mauricio Domogan kasama rin sa listahan. Itinanggi niya ang aligasyon ni hindi raw siya marunong maglaro ng Huweteng. Handa raw siya magpa-lifestyle check, malinis lang ang pangalan niya. My reports will be out na talagang even up to this date, talagang nilalabanan natin yung sugal, kahit anong klaseng sugal. Pinangalanan din si Pangasinan Governor Amado Espino Jr. pero bukas pa raw ito magbibigay ng pahayag. Git ng Public Information Office niya, di totoo ang bintang sa gobernador. Si Isabela Congressman Paul D. kasama rin sa listahan ni Archbishop Cruz. Pero itinanggi ni D na sangkot siya sa Huweteng. Gusto ko nga imbitahin si Bishop Cruz na pumunta sa probinsya, tignan niya yung operation doon, kung ito ba ay STL, kung ito ba ay Huweteng. Nagtataka naman si retired General Ricardo Padilla sa aligasyong Huweteng operator siya sa Parañaque, Pasay, Muntinlupa at San Pedro, Laguna. Git ni Padilla, 4 na buwan nga lang siya na-assign sa Southern Police District noon pang 2007. Pero aminado siyang may Huweteng sa area na yon. Merong mga waiting din doon noon. Pinakamaganda dyan, pakulong nila. Ganun sana, hindi yung they will just name names. Kasi everybody could make a list. The district directors informed me that there no longer exists any Huweteng in Manila. So, sa NCR level, we directed and coordinated with CIDG National Office, yung hindi attached sa aming mga opisina like intelligence group, to validate yung mga report sa akin ng mga districts. Binaliwala rin ng abogado ni dating PNP Chief Jesus Versosa ang listahan ni Cruz kung saan tinukoy siya bilang umano'y ultimate recipient o tumatanggap ng Huweteng payola. A list is just a list, is just a list. It's not even evidence or proof of receiving money. Tila nagagamit daw ang arsobispo ng mga SDL operators. We have received reports that some big-time operators are using and funding PR campaigns to make a lot of noise about Huweteng so that they could take over Huweteng in the guise of STL. Pero ang listahang binigay ni Cruz, hindi pa rin dapat baliwalain ayon kay Senador Franklin Drilon. Yes, it is just a list, but it is a lead. It is a lead as to who are involved. Ayon sa PNP, hindi sa kanila galing ang listahan ng arsobispo, kaya kailangan pa raw itong i-validate para makumpirma. Chino Gaston ang Katutok, 24 oras. May iba naman po tayo ng balita. Nasa New York sa Amerika po si Pangulong Aquino. Dadalo siya sa United Nations General Assembly. Ngayon pa lang, maigpit na ang seguridad sa pagdarausan ng pulong na yan. Mula sa New York, nakatutok si Sandra Aguinaldo. Bantay sarado na ang United Nations headquarters dito sa New York City. Ang nakakalapit lang sa gusali, yung may mga official ID mula sa UN. May mga sniper pa sa bubungan ng isang gusali. Sa paligid ng United Nations, nagkalat na ang mga pulis at sarado na ang ilang mga kalsada dahil nagsisimula nang dumating ang mga world leaders, kabilang na si Pangulong Aquino. Bago makapasok sa headquarters, dumaan din kami sa matinding security check. Sa pagdalo ni Pangulong Noynoy Aquino sa UN General Assembly dito sa New York City, makikita sa unang pagkakataon ang kakayahan niya bilang isang world leader. Ito'y matapos ang madugong hostage-taking na pinag-usapan sa iba't ibang panig ng mundo.
I must be very honest to you that it was a big issue, a big areas of discussion there. It was given some importance here. Ngayong araw may bilateral meeting agad ang Pangulo sa Presidente ng Vietnam at sa Presidente ng World Bank. Sa Webes, gagawaran si Aquino ng Elizabeth Ann Seton Medal ng College of Mount St. Vincent, kung saan nagtapos ng college ang kanyang ina. Dadaluhan ito ng mga kaklase ni dating Pangulong Cory Aquino at mga Aquino scholars. Sa mga susunod na araw, may magkakahiwalay ng meeting ang Pangulo sa mga investor na magbubukas daw ng 17,000 trabaho para sa mga Pinoy. Isa sa makakamiting niya ay si Bill Gates, ang bilyonaryo sa likod ng Microsoft. Makakasama rin niya si U.S. Secretary of State Hillary Clinton sa pirmahan ng kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Millennium Challenge Corporation, isang independent U.S. foreign aid agency na tumutulong sa kampanya kontra kahirapan. Makakausap naman ni Aquino si U.S. President Barack Obama sa second ASEAN-U.S. Leaders Meeting at inaasahan ding sabay silang magsasagawa ng press conference pagkatapos nito. Sa meeting naman niya sa UN Secretary General, isusulong ni Aquino ang nuclear disarmament para raw pangalagaan ng 2.5 million Pinoy sa Middle East. Sa Sabado naman, pagtatalumpati ang Pangulo sa harap ng mga world leaders sa UN General Assembly. Kung ang ibang world leaders tutuloy sa sosyal na hotel gaya ng Waldorf Astoria, si Aquino sa Hotel Sofitel titira. Isa sa mga pinakamahal na kwarto sa Waldorf Astoria ay nakakalaga ng $6,000 o halos 300,000 pesos kada gabi, habang nasa mahigit $700 o 31,000 pesos ang isang gabi sa mamahaling kwarto sa Hotel Sofitel. Bilang pagtitipid din, binawasan ang bilang ng official delegation ni Aquino. I'm happy the delegation is lean. But I am really surprised that you are not lean. You are quite a lot, you know. Mula dito sa New York City, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Anong labas nyo? Kaligtasan mo sa Alerto 24. Sa wakas, nahuli na po ang isa sa mga manoy supplier ng mga botya o yung double dead na karne sa palengke ng Malintawa sa lungsod ng Quezon. Naaresto siya sa isang gasolinahan, dala ang mga i-deliver sana na botya. Si Oscar Oida, naka-Alerto 24, eksklusibo. Matapos ang di mo na mabilang at sunod-sunod na operasyon kontra botya, sa wakas ay nahuli na rin ang pinagsanib na puwersa ng PNP at mga kagawad ng Quezon City Veterinary Office ang umano'y isa sa mga pangunahing nagbabagsak ng double dead na karne o botya sa Balintawak Market. Kinilala siya ng mga otoridad sa pangalang Rose Garcia, pero di siya sa Balintawak Market nahuli, kundi sa isang gasolinahan malapit sa naturang palengke. Habang nasa loob ng AUV na ito, napuno ng mga tinatawag na botya. Dito sa may bungad, mapapansin natin ang makikita ng mga inspektor medyo sari-sariwa pang karne ng baboy. Pero yung dun sa dulo, nakatago na yung mga tinatawag nilang double dead o botya. Isa siya sa mga nagbabagsak talaga. Kasi alam na alam nila kung sila pumipwesto eh. Kaya alam nila kung mayroong operation. Ang nakakapagtaka bakit lahat ng operation namin parang mayroong kaming duda na mayroong talaga intelligence din sila eh. Suspetsya ng mga otoridad, nakatanggap ng tip si Garcia na magkakaroon ng raid kagabi sa Balintawak Market, kung kaya't pumarada muna ito sa di kalayuan habang naghihintay ng pagkakataon. Ito raw ang bagong taktika ng mga nagbabagsak ng mga botya sa Balintawak Market. Kaya nga nandito siya nagtatago eh. Dahil ando kami. Iniwas niya, naghihintay siya rito. Pag alis namin, bababa na naman niya yan. Nang makausap namin si Garcia, tila may gana pa itong ipagtanggol ang ginagawa niyang pagtitinda ng botya. Ano pong inaasahan nyo doon sa double dead na mabibili pa? Yung mga tira namin? Anong gagawin namin sa mga tira namin? Karne, itatapon. Okay, so ipakakain po natin ito sa publiko? Malinis naman ho yun eh. Naharap sa mga kasong paglabag sa Consumer Act of the Philippines at mga ordinansa ng Quezon City, si Garcia. Iniimbestigahan na rin ng otoridad kung sino ang tipster mula sa kanilang hanay. Oscar Oida, naka-Alerto 24. Dahil daw sa talamak o manong bentahan ng botya o double dead na karne sa Balintawak Market, merong panukalang ipasara na ang bahagi ng palengke kung saan daw binabagsak ang mga naturang karne. Nakatutok doon live si Claire Delfin. Claire.
Mel, naghahanda na ang ilang vendor dito sa Balintawak Market sa posibleng pagpapasara sa bahagi rito kung saan laging may nahuhuling botsa o double dead meat. Pag ganitong nalalapit na ang Pasko, mataas daw ang demand sa karneng baboy, pero mataas din daw ang insidente ng bentahan ng botsa. Pag-ulan kasi at marami sa mga baboy ang namamatay dahil sa gastrointestinal at respiratory diseases. Madalas sentro ng raid ng mga otoridad ang bahaging ito ng Balintawak Market dahil sa bentahan ng double dead meat. May 20 magkakarne ang pumapwesto rito tuwing alas 9 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga at ito nga ang kanilang mga gamit. Ayon sa City Health Department, nagbabayad ng upa ang mga vendor na ito sa may-ari ng gusaling ito. Makailang beses na raw binalaan ang building owner pero sadyang matigas daw ang ulo. Sa pagkakataong ito, wala na raw itong kawala. Wala po siyang business permit. Tinotolerate pa niya yung pagbibenta ng mga double dead meat. So, siguro naman po dapat ipahuli na natin sila. Ipasara. Wala sa lugar ang may-ari na kilala lang sa apelyedong Romero. Tumanggi namang humarap sa kamera ang ilang tenant sa building pero umalma sila sa balitang ito. Hindi sana eh. Mas maganda yung pwesto namin dito eh. Oo, kasi hindi rin naman kayo... Ang papalisin na lang yung nagtitinda kung meron, di ba? Yun na lang dapat ang papalisin nila. Balik ulit kami sa bangketa. Siguro maghahanap kami ng maliit na para makapaghanap buhay lang. Mel, ulitin ko lang ang bahagi lang ng Balintawak Market kung saan nakumpiska ang mga botsa ang ipasasara at hindi ang buong Balintawak Market. Ang hakbang na ito ay babala na rin daw para sa ibang palengke na nagbebenta o nagbabalak magbenta ng botsa. Huwag nyo na raw hintayin, ipasara kayo ng City Health Department. Mel? Maraming salamat sa iyo, Claire Delfin. Time out! Sa ikalawang araw ng kanyang pagsasanay, ang ating pong pambansang kamaong si Manny Pacquiao ipinagpaliban muna ang pagja-jogging pero tuloy pa rin ang ensayo niya sa gym para pagandaan ang laban nila ni Antonio Margarito sa buwan ng Nobyembre. Makita mo po na tayo kay Sports Saksi Chino Trinidad. Makapananghali, nagtungo na ang pambansa kamao sa Ilorde Gym, ang pansamantalang training site ng Team Pacquiao. Habang naghahanda ang kanyang dalawang sparring partners na sina Michael Medina at Glenn Tapia para sa kanilang sparring sa mga susunod na araw, pinasadahan naman ni Manny ang target mates ni Coach Freddy upang maibalik ng unti-unti ang kanyang timing. May bisita rin ang kasulukuyang WBO welterweight champion, ang kapwa niya bagitong mambabatas na si JB Ejercito ng San Juan. Si Congressman JB na boxing practitioner ay manghang-mangha sa kasipagan ng kanyang kapwa kongresista. Iba talaga yung bilis niya, no? Na siyempre marami rin ako napapanood, nakakasabay sa gym ng mga pro boxers, no, natin, pero iba yung focus, iba yung bilis, iba yung galaw. Talagang world class. At kung mapipilitan man na lumiban ang mambabatas ng Sarangani sa Kongreso dahil sa kanyang paghahanda kontra kay Antonio Margarito, nauunawaan daw ito ng kanilang mga kasamahan sa Kamara. Kung kinakailangan na mag-focus na, ay maintindihan naman ng ating mga kasama yun at lalo na ng ating mga kababayan kasi after all, Manny is our only national treasure right now na lahat kami ay susuporta kung ano man ang kanyang maging desisyon. Chino Trinidad Tagututo, 24 oras. Susunod! Kabaong na iniwan sa gitna ng kalsada sa San Miguel, Bulacan. Kinatakutan, pati nung alkalde doon. Rochelle Pangilinan, dengue nga ba ang naging sakit? Sexy pictorial ni Lovie Poe na ipagpaalam kaya niya sa napapabalitang nobyo niyang yan si Congressman Ronald Singson na ngayon ay nasa Hong Kong. Isang nakatatandang Ibaloy nagsalita kaugnay sa nasaksiyan niyang seremonyang ginawa kina Robin Padilla at Maria Rodriguez at iba pang mga balita sa pagpapatuloy ng 24 oras.